So what's up ka-adventure? Kumusta ang adventure nyo today? So ayan, ngayon ang adventure ko today ay ito, magpapalit tayo ng isang pyesa ng ating motor, no? Itong motor natin si Red Tube, nasa likod siya. So meron tayong papalitan sa kanya, no? Kasi may kwento ko lang. Ito kasi mga nakarang araw, tuwing madadaan ako sa mga lubak o sa hams, ay may nararamdaman ako, no, na parang lumalagotok siya sa ilalim. So ngayon, meron tayong binili sa Shopee para masolusyonan yung lumalagotok na yun. So, meron akong binili sa Shopee. So, ito yan. No? Bumili ako ng rear shock absorber. No? So, in-unbox ko na to. Tinanggal ko na sa plastic para mabilis lang. So, ito po yung laman yan. So, ayan. So, ito yung ating Motospeed shock absorber. Ayan. Motospeed po yung tatak niya. Mura lang to. Wala pang 1,000. So, i-ano ko na lang. I-share ko na lang sa inyo kung gusto nyo. Share ko na lang sa inyo yung link ng seller na pinagbilang ko nito kung gusto nyo rin bumili ng ganito. Murang-mura lang to. So, ayan. So, ang size nga pala nito ay 300mm. No? 300mm po ito. Ayan. So, sa pagkakaalam ko, yung stock ng ating Click 125/300 din. So, ito po ay 300mm ang sukat niya. Ayan. So, kung ayan yung kamay ko, ayan, makikita nyo, hanggang dito siya. Ayan. So, ikakabit natin to ngayon dito sa ating motor na si Red Tube. So, ayan siya sa likod ko. So, may mga tinanggal na ako sa kanya. No? Pakita ko sa inyo kung ano yung mga tinanggal ko para maikabit na natin itong ating shock. Okay, tara na. Oh, yeah! So, guys, ayan yung motor natin na si Red Tube. Oh. Ayan, si Red Tube yan. Pag nakita nyo sa kalsada yan, ayan si Red Tube. So, palatandaan yan, meron siyang bandera sa unahan. Ayan, bandera ng Pilipinas. So, tinanggal natin yung upuan ni Red Tube. Ayan. Tapos, yung gas tank niya, ayun, tinabi ko muna yung gas tank. Nilagay ko muna sa gilid. Pero nakakabit pa yan. Nakakabit pa yan. So, tinabi ko muna siya. Tapos, ito, nilinis ko na rin, no? Pinunas-punasan ko na rin kasi medyo madumi siya. So, ayan. So, para matanggal nyo tong upuan, kailangan nyo ng tool. So, tinanggal ko na rin yung upuan niya. Tinanggal ko yung nakakabit ng bar niya. Tapos, yung takip ng tangke ng gasolina. Ayan, tinanggal ko. So, para magawa nyo lahat yan, kailangan meron kayong gamit, no? So, kung gusto nyo mag-DIY, kailangan bumibili din kayo ng mga gamit, no? So, kung wala kang mahiraman, bumili na lang kayo. So, ako nakabili lang din ako sa Shopee ng ganito. Ayan. Binili ko lang din sa Shopee yan, eh. Ayan. So, para matanggal nyo yung upuan, tatanggalin nyo tong tatlong tornilyo na ganito itsura. So, ang sukat nitong tornilyo na to ay 10mm. So, ginamitan ko siya ng 10mm na pantanggal ng tornilyo. Tapos, dun sa kanyang grab bar, yung grab bar niya, yan, meron tatlong tornilyo. Yan. So, kailangan matanggal nyo rin yan. Gagamit naman kayo ng D12. Yan, 12mm na pantanggal ng tornilyo. Okay? Tapos, para matanggal nyo naman yung pinaka-tornilyo ng inyong shock dito, yan. So, niluwagan ko na yan. Kailangan gumamit kayo ng 14mm naman ang gamit din. Okay? So, ayan. Iniready ko na lahat yan. Tinanggal ko na lahat para ikakabit na lang natin, isasalpak na lang natin yung ating shock absorber. Okay? So, rear shock absorber kasi nasa likod siya. So, ikabit na natin. So, kailangan matanggal natin to. Yan. So, meron yan tornilyo din dito, eh. So, nilawagan ko na rin yan. So, para matanggal natin. So, hindi ko kasi alam sa iba kung meron silang paraan para matanggal nila yung, o mapalitan nila yung shock absorber ng kanilang click, no? So, ang ginawa ko talaga dyan is, kailangan kong tanggalin yung upuan, tapos kailangan kong tanggalin yung tangke ng gasolina, iusod siya para ma-expose yung pinaglalagyan ng shock. So, ngayon, ikakabit na natin yung shock, papalitan na natin siya, at ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yon. Tapos, ibabalik na ulit natin siya para ready to go na tayo. So, tara na.
makikita nyo yung diferensya ng haba niya. Ayan. Yan yung diferensya ng haba niya, no? Ito 310, ito 300. Ayan. So, kabit na natin. So, pag kinabit pala to guys, pabaligtad. Nasa ilalim to. Ayan o, sa ilalim. So, kabit na natin. So guys, yun nga pala, dagdag ko lang, no? Ito po, adjustable to. So, pwede nyo pang pihitin dito para ma-adjust nyo siya kung gusto nyo bumaba pa ng konti, no? So, para hindi siya masyadong matalbog. Okay? So, mayroon siyang bakal dito guys. Ayan o. No? Tatanggalin natin yan kasi ayaw niyang lumapat dahil dito sa bakal na to. Tatanggalin ko na lang to, no? Ayun na guys, so naikabit na natin yung ating Motospeed na shock dito sa ating Honda Click 125 rear shock absorber. So gagawa tayo ng review regarding this. Titingnan natin kung maganda to, no? So dahil siya ay 300mm lang, medyo malapit siya dito sa ating sa ating mudguard. So kapag kayan, susubukan natin sa kalsada. Kapag kayan sumasayad, siguro tanggalin ko na lang itong mudguard, no? Or gawa tayo ng ibang adjustment, or siguro palitan ko na lang ng medyo mas mababang mudguard, no? Kasi yung 300mm ay medyo mababa na ng konti kumpara do sa ating stock. So ayan.
So, check muna natin sa daan, tapos gawa tayo ng bagong review, okay? So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna ka-adventure. Maraming salamat sa pagsama sa aking ginawang maiksing vlog na to. So, muli ito ang Ron TV Adventurero nagsasabi sa inyo, ka-adventure na maging mabuti ka, gawin mo ang tama kahit wala na nakita. Okay? Peace out.